So mga bagay na kailangan mong gawin upang sumagad ang takot ng isang lalaki na mawala ka sa kanyang buhay. Yes mga kamamay, kailangan po nating gawin o iparamdam sa isang lalaki na dapat takot silang mawala kayo sa kanilang buhay para sa ganon, mas mahalin kayo, mas ingatan kayo, mas pahalagahan kayo, at mas ituring ka pa niyang prinsesa sa kanyang buhay. Sapagkat alam niyo mga kamamay, kapag ka nawala po yung takot ng isang lalaki na mawala ka sa kanyang buhay, ibig sabihin lang nun, wala na siyang respeto sa iyo, wala na siyang pagmamahal sa iyo, wala nang natitirang pag-ibig sa puso niya para sa iyo. At ayokong mangyari yun mga kamamay sapagkat babae kayo, sapagkat kayo ang dapat pinapahalagahan, sapagkat napakatagal na ng inyong relasyon tapos bigla na lang mauuwi ang lahat sa wala. Ayokong mangyari yun mga kamamay sapagkat mahal na mahal ko kayo at dito sa video ito mga kamamay, share ko sa inyo ang mga bagay na kailangan nyong gawin, na kailangan maging kayo, na kailangan nyong gawa ng aksyon, na kailangan nyong gawa ng paraan upang sa ganon, ang isang lalaki ay sagad na matakot na mawala ka sa buhay niya. So mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko. So iregalo nyo na sa akin to. If ever na gusto nyo yung ganitong klase ng video, don't forget to click the subscribe button. Wala naman pong bayad dyan. And syempre, i-like nyo na rin po ang video ito. So mga kamamay, huwag na natin ito masyadong patagalin. So ano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon, sumagad ang maging takot ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya? So number 1, ipakita mo sa kanya na kaya mong maging masaya kahit mag-isa. Yes po mga kamamay, lagi ko itong sinasabi sa inyo. Hindi po pwedeng lagi kayong nakadepende lamang sa isang lalaki. Hindi po pwedeng lagi kayong umaasa lamang sa isang lalaki mga kamamay. Lahat ng inyong mga gastusin, lahat ng inyong pinambibili ng shampoo, lahat ng inyong hinihingi sa kanya, nakadepende lang lagi sa kanya. Wag ganun po mga kamamay. So especially yung kasiyahan ninyo, yung tipong kapag ka nag-away kayo, wala ka ng ibang pupuntahan. Kikimkimin mo na lamang yung problema, yung sakit. Hindi po tama yun mga kamamay. Ipakita mo po sa isang lalaki na kaya mo pa rin maging masaya sa ibang bagay, sa ibang tao, sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Kapag po nakita ng isang lalaki yon, ibig sabihin, kahit siya ay lumayo sa iyo, kahit siya ay mawala sa buhay mo, kaya mo pa rin ngumiti, doon ka mas lalong pahahalagahan ng isang lalaki. Doon ka niya mas lalong hahabulin. Sapagkat pwede ka palang makasurvive kahit wala siya. At hindi po yun kaya ng isang lalaking makita, maramdaman na kaya mong sumaya sa ibang bagay, sa ibang tao kahit wala siya. Kaya mga kamamaya, ako na nagsasabi sa inyo, hindi po pwedeng dumipende lahat ng bagay, lalo na yung kasiyahan ninyo sa isang tao lamang. Yan yung isang bagay mga kamamay na kailangan nyong gawin, trabahuhin, gawan ng paraan upang sa ganon, ang isang lalaki ay matakot na mawala ka sa buhay niya. So number 2, ipakita mo ang kumpiyansa mo. Okay? Yung kumpiyansa mo sa sarili mo na kaya mong tumindig mag-isa, na kaya mong maging independent na babae, na hindi lahat ay umaasa sa isang lalaki. Okay, yung kumpiyansa mo, huwag mong hahayaan na masira yung sarili mo. Huwag mong hahayaan na maging martir ka sa isang lalaki. Huwag mong hayaan na maging utu-utu ka ng isang lalaki, yung tipong sumunod ka na sa lahat ng kanyang sinasabi hanggang sa nakalimutan mo na meron kang sariling dapat irespeto. Yung dating napakataas ng standard mo pagdating sa isang lalaki, hindi mo napapansin na ngayon ay naaapakan mo na ngayon ay halos sumadsad na sa lupa dahil nakalimutan mo ng respeto ang sarili mo. Nakikita mo bang sarili mo ngayon? Mga kamamay, kung ginagawa mo yan, na nagpapauto ka, na tinatanggap mo na lamang lahat ng sinasabing masasakit ng isang lalaki tungkol sa iyo, baka mamaya, masyado ka nang naaabuso. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, yung inyong kumpiyansa sa inyong sarili. Kung alam ninyo na kayo ay masyado nang inaabuso, bakit hindi nyo muling itaas ang standards ninyo at matuto dapat kayong lumayo o maglaylo, mag-step backward para sa ganun makita ng isang lalaki ang halaga mo? Okay? So kung ipinapakita mong hindi ka uto-uto, hindi ka martir,
Okay, ang isang lalaki po ay maghahabol sa inyo. Ibig sabihin yan, kaya mong lumayo at irespeto ang inyong sarili sa kabila ng mga ginagawang hindi tama sa inyo ng isang lalaki. Yan po ang kailangan nyong gawin. Irespeto ang inyong sarili at magkaroon ng kumpiyansa sa inyong sarili. Okay? So next, magtakda ng malinaw na hangganan. Yes, mga kamamay, kailangan may limitasyon kayo kapag palagi kayong sinasaktan, niloloko, pinagseselos. Okay? At kung ano-anong mga problema ang ibinibigay o inihahatid sa iyo ng isang lalaki, baka ito na yung pagkakataon mga kamamay na magbigay o maglagay kayo ng hangganan pagdating sa isang lalaki. Yung tipong po pwede kayong magsabi sa kanya na, ay ganito, ganyan. Kapag niloko mo ako, malamang sa malamang po pwede akong lumayo sa iyo. Sabihin nyo yan ng malumanay, mahinahon sa kanya para hindi naman masama ang dating. Para alam lang niya na merong hangganan ang pagmamahal mo, na merong hangganan ang pasensya mo. At ang isang lalaking may pagmamahal sa iyo, ay talagang pakikinggan yan at uunawain. Okay? At kung ang isang lalaki naman ay wala ng pagmamahal sa iyo, hindi niya yon bibigyan ng oras para ilagay sa kanyang isipan at sa puso. At doon pa lang mga kamamay, dapat sana marunong kayong tumupad sa inyong mga sinabi. May paninindigan talaga kayo sa inyong mga sinabi para sa ganon, hindi na po kayo magtagal sa isang relasyon na toxic talaga, kagaya yung pinagdadaanan mo ngayon. Kaya mga kamamay, napakahalaga na maglagay kayo ng limitasyon sa inyong relasyon. Hindi yung walang limitasyon na kahit lokohin kayo ng mahabang panahon, na pagtaksilan kayo ng mahabang panahon, dahil anong dahilan mo? Kasal kayo, may mga anak kayo. Hindi po pwede yon. Hindi po pwedeng dahil may anak kayo, kasal kayo, titiisin mo na lamang lahat ng ginagawa niyang pang-aabuso sa iyo. Titiisin mo na lamang lahat ng hindi magandang gawain pagdating niya sa iyo. Di ba? Minumulis siya na ang anak mo, hindi ka pa rin lalayo, hindi mo pa rin ipaglalaban, tatanggapin mo pa rin dahil takot kang maiwanan. Hindi ganun mga kamamay. Kailangan po mga kamamay, meron kayong paninindigan. Kung alam po ninyo na hindi na kayo nakakaramdam ng pagmamahal, kailangan mag-set boundaries kayo, mag-set limitation na kayo sa inyong relasyon kapag kaganyan. Pero kung ang isang lalaki nga ay nakinig, natakot, iningatan yung mga sinabi mo, isa lang ang ibig sabihin nun mga kamamay, mahal kayo ng isang lalaki at meron pa rin siyang pag-aalala sa inyong relasyon. Okay? So kaya mahalaga na mag-set ng hangganan, mag-set ng boundary and limitation sa inyong relasyon. So next, ipakita mo at iparamdam sa isang lalaki na ikaw yung tinatawag na rare na babae. Ibig sabihin, ikaw yung nagbibigay ng inspirasyon at hindi ikaw yung nagsasabi sa kanya na dapat ikaw ay obligasyon. Kailangan ipakita mo sa isang lalaki, mga kamamay, na kailangan lumalago siya o nag-grow siya kasama ka. Kapag nakikita yun ng isang lalaki na tipong umaangat siya kapag kasama ka, ibig sabihin, hindi ka toxic, hindi ka sakit sa ulo. Ibig sabihin, parehas kayong nag-grow na magkasama, mas iingatan ka niya. Mas matatakot siya na mawala ka sa buhay niya sapagkat bibihira ka eh. Ikaw yung babaeng nakapagpalago sa kanya, ikaw yung babaeng nagtuturo sa kanya kung ano yung tama at hindi dapat gawin. So mas iingatan ka niya, mas aalagaan ka niya at mas gagawin ka niya manatili sa kanyang buhay sapagkat ang hirap hanapin ng kagaya mo. Kapag ka ikaw ay isang yaman sa kanyang buhay, mas iingatan ka niya at matatakot siya na baka maagaw ka ng iba. Matatakot siya na baka mawala ka sa kanyang buhay. Kaya mga kamamaya, maging maayos sa pakikitungo, huwag masyadong toxic, huwag masyadong basurang ugali. Ipakita mo, turuan mo, gabayan mo, i-guide mo ang isang lalaki para siya ay lumago pa bilang siya. And last, magbigay pero huwag sosobra, especially sa oras mga kamamay. Yung oras po ninyo, kailangan limitado lamang ang ibinibigay ninyo sa isang lalaki. Kasi the more na masyado kayong nakatutok sa kanya, the more na masyado kayong nagbibigay ng mas maraming oras sa kanya, the more na nakakaroon yan ng tips upang mag-escape sa inyong relasyon, upang tumingin sa iba, upang mag-focus ng attention sa iba. Okay, hindi mo kasi siya binibigyan ng pagkakataon na isipin. Kasi pinapakita mo na lagi kang nandyan, na palagi kang available sa kanya. Pero kung kabaliktaran niya ang gagawin mo, hindi sobrang oras, hindi masyadong maraming available time para sa kanya, iisipin ka niya.
Okay, kung sa umaga ka lang magbe-message at maayos naman ang usapan ninyo, pagdating ng tanghali, iisipin ka niyan. Ano na kayang ginagawa ni Honey? Okay, ano na kayang pinagkakaabala ni Honey ngayon? So magkakaroon siya ng time para mag-isip. Magkakaroon siya ng time para isipin ka. Magkakaroon siya ng pagkakataon para mamiss ka. At yun ang magti-trigger sa kanya, magtutulak sa kanya upang matakot. Okay? Magbigay ng takot sa kanyang puso at isipan na baka mamaya meron ka ng ibang ini-entertain, pero kahit ganon, okay, nakakasiguro pa rin siya at ikaw na wala naman, di ba? So, ibig sabihin, tumataas lang talaga yung value mo sa isang lalaki. Nag-iisip siya ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat niyang isipin na nagtitrigger sa kanya para ingatan ka, alagaan ka, okay? At talagang matakot siyang mawala ka sa buhay niya. Kaya mga kamama, ito yung tamang pagkakataon. Magbigay lang ng tamang oras pero wag pong sosobra. So yan lang muna sa ngayon mga kamama, yung mga bagay na kailangan nyong gawin, i-apply sa isang lalaki upang sa ganon, matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. So effective to mga kamamay, gawin nyo lang po itong lahat ng ito at sana ay maging maayos na po ang inyong relasyon. So ramdam kita, ramdam ko pinagdadaanan mo ngayon at sana maging effective to sa inyo. So hanggang sa muli mga kamamay, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal. So paalam po sa inyo.